I'm Maria Fatima Claire F. Mangin. I'm 29 years old and I'm a stay-at-home awesome mom. I have three kids, two girls and one boy. Yung two girls ko, yung diagnosed with autism spectrum disorder. So, ano po bang mas prefer nyo kapag tinatawag po si Yuna and Yasi based on their diagnosis? For me, mas gusto ko silang tinatawag na children with autism or kaya with ASD or children on the spectrum. Kasi parang mas komportable ako naririnig yun kaysa sa tawagin silang autistic or autistic child or children, mga ganon. How would you describe Yuna and Yasi naman po? Yuna and Yasi both have autism, pero magkaiba sila ng autism traits and needs. So, if I would describe si Yasi, she is a sensory seeker. She likes to play mga clay, mga sensory play with like yung mga beans, yung mga grainy things. Tapos mahilig din siya magtatatalon, tapos magdadive sa kama. Sobrang opposite nila ni Yuna. Kasi si Yuna naman, may mga sensory sensitivities like she doesn't like loud noises. Tapos pag nakikita niya si Yasi kasi alam niyang malikot, lumalayo siya. Parang gusto lang niyang mapag-isa. Tapos she enjoys yung mga coloring and drawing a lot. Ayun. Pwede niyo po bang mas i-explain po sa amin kung ano po yung autism? Based sa mga na-research ko before, ang autism is like a developmental disability. It's a lifelong disability na walang cure and di rin alam yung specific cause ng ganitong disability. Yun yung pagkaka-research ko dati, pagkakaalam ko. What's your name? How old are you? Where do you live? I live at PEM. I live at When is your birthday? It's on August. Oh, you say hi. You say hi. Say hi. Oo, she likes Pikachu. Want Pikachu? Hi everyone, this is Yuna, my firstborn. She is diagnosed with autism spectrum disorder. Say hi. Hi! Yung mga hobbies na gusto ni Yuna is mag-drawing tsaka mag-color. So, bigyan ko lang siya ng pang-drawing, papel, tsaka color. Ayun, pwede ko na siyang iwan, tapos gawin ko na yung mga gawaing bahay. Pag na-bored siya, makikita ko siya sa kama, kasama yung mga toy friends niya. May mga toy friends kasi siya na lagi din niya dinadala sa mall. Parang, paglalabas kami, kailangan dala rin niya yun. Parang, kaya tinawag ko siyang toy friends kasi lagi niyang dala. Isa rin sa mga bonding namin ni Yuna yung pagbibideo. Kaya favorite niya yung mga Christmas songs and nursery rhymes. So, minsan nagdo-duet kami. And, ano pa ba? Yung storytelling, favorite niya pag nagsa-storytelling ako about the Three Little Pigs. Kumukuha siya ng laruan, ibibuild niya yung laruan na parang bahay. Tapos yung mga bida yung toy friends niya. Tapos siya yung wolf na magbo-blow ng houses. Ayun. Mina, what do you like to draw? What's your favorite What do you like to draw? Say I properly. saw your drawing of the unicorn. I like to draw. I like to draw. Say properly. Say properly. Ay, say properly.
I like to draw. Yes. What else? I like to draw unicorns. And I like to draw before, yung mga drawings ni Yuna dati, puro fish. Tapos iba-ibang style. Tapos sabi kasi din ng teacher niya, parang ang taas daw ng frustration level ni Yuna, yung ganon. Ayun. Hindi ko alam, di rin kasi meltdown tawag yan. Yan talaga tantrums tawag yan. Kasi ayaw niya eh. Yung meltdown kasi biglaan. Hi! What's your name? Is am. How old are you? I am a. Where do you live? I live. Ma. When is your birthday? May 25. San? 15. Hey, thank you. Thank you, Yasi. Hi everyone, this is Yasi, my second child. She is diagnosed with autism spectrum disorder. Say hi! Yasi, say hi! Si Yasi, what she likes to do is manghalikot ng gamit, more on nakakasira ng gamit si Yasi dahil nag-e-enjoy niyang i-throw o kaya pisilin yung mga toys. Si Yasi, ang mga hilig niyang gawin is like what I've said earlier, mahilig siya sa mga physical activities. So, ito, nagla-line up pa rin si Yasi ng mga gamit. Tapos, may times na nakasira siya ng gamit kasi na-enjoy niya iba to. Tsaka, parang panggigilan. So, kaya natutunan kong maghanap ng mga ways para i-meet yung mga sensory needs ni Yasi kasi sensory seeker siya. So, may times na hinahag-hag ko siya. Tapos, ini-swing-swing. And then, naisip ko palaro sa kanya yung balat ng itlog. Kasi mahilig siya yung parang nagluluto-lutuan, minimix-mix. So, mahilig siya sa mga maliliit na maraming bagay like rice, beans. So, pag may nakikita ko sa bahay na hindi naman nagagamit, kunyari yung munggo, bibigay ko na lang kay Yasi para laruin, mga ganon. If someone would like to play or interact with Yasi, kasi may mga kalaro si Yasi na kapitbahay. Siyempre, pag mga bata, hindi naman nila naiintindihan yung kalagayan nila yun na and Yasi. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, kapag nagtatanong sila kung bakit hindi nagsasalita or kaya bakit hindi sumusunod is because hindi pa niya kasi maintindihan. Ganun ko lang sinasabi or kaya minsan sinasabi ko, special kasi siya, kaya hindi niya naiintindihan. Pero nakapaglaro pa rin sila in a way of running, yung mga catch the ball, mga ganong ways of play. How do you feel their love for you? I feel their love through kisses and hugs. Kasi si Yasi, pag alam kong may gusto siya, kinikiss niya ako bigla. And also, naglalambing si Yasi. Doon ko rin nararamdaman na parang nagtithank you siya sa mga ginagawa ko para sa kanila. Oh, say hi. Hi. Say hi. Gusto. Say hi. Are you shy? Shy siya. Hi everyone. This is my bunso, Brian Jr. Pero most of the time we call him Buboy. Si Buboy naman, thank God, wala siyang autism. Talagang pinag-pray ko na maging healthy and sana wala siyang disability. Siyempre, as a parent,
syempre gusto mo yung anak mo walang disability, 'di ba? Kasi hindi lang naman kaming parents yung nahihirapan. Syempre pati yung pag yung bata nagkaroon ng disability, syempre mahirap din para sa kanila 'yun. So, bali si Bubu yung nagiging pahinga ko sa mga autism traits nila Yuna and Yasi. Paano naman po yung relationship nila ng mga kapatid? Kay Yuna, ayaw niya pansinin siya kalaruin si Buboy. Kasi nga, si Yuna, gusto niya talaga mapag-isa siya. Unlike kay Yasi, si Yasi talaga yung naglalaro kay Buboy. Kaso, yung laro kasi nila, physical eh. Kaya kailangan tinitingnan ko pa rin kasi malakas si Yasi, tapos yung kalaro niya maliit. So talagang kailangan bantayan pa rin kasi baka may masaktan. Ganon. Okay, thank you. Thank you, boy. Kailan po ba na-diagnose si Yuna and Yasi po? Tsaka ano po ba yung mga signs and symptoms na nakita niyo po sa umpisa? Kasi si Yuna, ibang tao pa yung nakapansin na may kakaiba sa kanya. As a first-time mom, akala ko yung mga ginagawa niyang pag-jump, pag-flap, parang play-play lang niya. Yung mga tiptoe, yung mga pag-spin niya dati. So, nung may kumausap sa akin na dadalhin daw si Yuna sa hospital, wala akong idea na ipapatingin pala siya sa developmental pedia. So, nung pagpasok namin doon, nung pagpunta pala namin ng hospital, kasi ang nakapansin pala is yung father ng asawa ko, kasi nag-aalaga din yun ng, maliit na bata before. So, napansin niya na may kakaiba, kaya napunta kami ng hospital, and then, doon na nila sinabi sa akin na may napapansin daw silang kakaiba, kaya ipapacheck up si Yuna. Tapos, ayun, yun yung first assessment ni Yuna na may pinagawa sa kanyang mga tasks, yung doktor. Then, ang sinabi sa akin ng doktor, meron siyang mild autism with global developmental delay. So, ako, parang, ano yung autism? Wala akong idea kung ano yun. Naririnig ko yung autistic na word, pero yung mismong autism na word na kung ano ba yun, wala talaga akong idea. Tapos di rin ako makapaniwala na merong ganun si Yuna kasi si Yuna nung maliit, nakakapag-wave siya ng high, nakakapag-count 1 to 10, tapos nakakapag-sing ng nursery rhymes. Tapos may eye contact naman din si Yuna nun. Tapos nagbago lang nung nanganak ako kay Yasi. Dahil di ko rin matutukan din si Yuna, siguro nababad sa gadgets, kaya mas lalo ko nakita na, meron ngang kakaiba sa kanya. Ayun. Yung kay Yasi naman po. Si Yasi, kasi, akala ko si Yasi, magiging madaldal kasi, nung pregnant ako sa kanya, nag-work ako sa call center. So, naisip ko, magiging madaldal to kasi nagsasalita ako lagi. Pero, nung nakikita ko si Yasi when she was, a toddler, tahimik lang lagi. So, parang wala rin akong naisip na may something sa kanya kasi tahimik lang siya. Tapos may times na iniisip ko lang na baka ginagaya lang niya yung ate niya. Hanggang sa tumungtong siya ng 3. By the way, si Yuna pala, 3 years old siya na-diagnose. So, nung nag-3 din si Yasi, sabi ko, kailangan pa-check up din natin si Yasi para kasi hindi pa rin kasi nagsasalita. So, nung pina-check up namin si Yasi, sinabay na rin namin si Yuna para isang buong check up na silang dalawa. So, ayun, si Yasi naman, na-diagnose ng autism spectrum disorder with global developmental delay. Paano po naapektuhan nito yung araw-araw niyo pong pamumuhay sa sina Yuna and Yasi po? Yung pag-aalaga ng batang may autism, sobrang hirap. Lalo na dalawa sila. Kasi araw-araw, ako napapagod. Dahil ako lahat kumikilos sa bahay na imbis na may nauutusan ako, nauutusan ako magbantay ng bunso nila. Mostly ako lahat dahil hindi pa sila totally independent. May mga nagagawa naman silang gawaing bahay.
Kaso, kailangan nandun pa rin ako para nakikita ko kung tama yung ginagawa nila. At saka para mag-guide ko rin sila para alam nila na, or para alam ko rin kung kaya na nila gawin mag-isa. Since sa autism po, parang may struggles din po with communication. How do Yuna and Yasi communicate with you po? Yung mga early years nila, sobrang hirap. Kasi, hindi nila alam paano sabihin kung ano yung bagay na to. Hindi nila alam paano mag-request. So, ang ginagawa nila sa akin before, hinihila lang nila ako, hinihila nila yung kamay ko most of the time. Pero nung nagka-pandemic, since lagi lang sa bahay, tapos may mga bata silang nakalaro sa labas, doon lalo nag-improve yung communications ni Yuna. Nakita ko na talagang tinatawag niya yung pangalan ng kalaro niya. Tapos yung kalaro din niya, sinasabayan siya. So, parang nakakuha rin siya ng parang language or yung mga salita sa kalaro niya. Kaya, doon nag-improve yung communications ni Yuna. Tapos, since nasa bahay lang kami, kaya nag-improve din yung communication skills ng dalawa is lagi ko rin sila kasi binabasahan ng libro, tapos tinuturuan ko sila kung anong bagay yung hawak ko, paano kunin o mag-request na gusto nila to. So, naging consistent ako sa kanila since most of the time nasa bahay lang kami. In what ways do you think po nasusuportahan niyo po sila sa diagnosis po nila? Since I'm a stay-at-home mom, ang nagagawa ko sa kanila is, nakapag-create kasi ako ng routine na talaga mag-fit sa schedule namin. So, nilalagay ko dun sa routine yung oras kung kailan ko sila tuturuan magsulat, tapos may oras din na gumagawa kami ng OT activities. So, ganun way ko sila natuturuan. And also, may times din na ini-involve ko sila sa house chores ko kasi syempre, kailangan din nila matuto maging independent, tapos alagaan din yung sarili nila. So, since marami akong time, ginagamit ko yung mga time na yun na lagi silang may ginagawa. Kasi pag wala silang ginagawa, andun na yung magme-meltdown sila kasi bored. So, naisisihit ko talaga na may gawin sila at maging involved din sila sa mga ginagawa ko. Ano po bang nangyayari kapag nag-meltdown po sila? Si Yasi kasi, pag nagme-meltdown, grabe yung sigaw niya, nagwawala siya sa kama. Sa kama ko siya nilalagay kasi, mas safe siya sa kama. Basta, pag nagme-meltdown kasi yung mga anak ko, lalagay ko sila kung saan safe, yung kahit mag-headbang, at least yung itatama naman nila sa malambot. So, si Yasi, pag nagme-meltdown, hinahayaan ko lang siya sa kwarto, ilabas niya lahat. Kasi pagkatapos nun, okay na siya. Kasi pag mas lalo ko kasi siyang pinakialaman, lalo kasi pa rin siya nagme-meltdown. Si Yuna naman, pag nagme-meltdown, hinahayaan ko lang din. Tapos, yun din, pagkatapos, okay na rin siya. Ganun. Ano po ba yung masasabi ng struggles po talaga na hinaharap na dahil po dun sa mga diagnosis po? Part of the struggle of having a child with autism is yung sa finances. Kasi yung batang may autism, kailangan mo mapa-assess sa doktor, kailangan nila ng therapy. So, ang problema namin, kahit may discount na binibigay, hindi pa rin namin mapa-check up, mapa-therapy, kasi dalawa sila. So, that means doble yung gastos. And also, may mga niresetang meds yung doktor. Hindi rin namin nagiging consistent na bibili. Kahit meron din discount. Kasi mahal. So, parang as a mother, maghanap ka talaga ng ways kung paano mo mabibigay sa mga anak mo yun. So, ako, ang natutunan ko is yung pagsali talaga sa mga autism groups on Facebook. Kasi lahat ng parents doon, nagbibigay sila ng tips and advice kung saan lugar meron libre, saan lugar mas makakamura. And sa therapy naman, they also share
activities they do at home. So, ako din, ganun din yung ginagawa ko since natigil na yung mga anak ko sa therapy. Kasi, nag-therapy sila ng sabay noong 2019. Eh, noong nag-pandemic, ayoko naman kasi mag-online. So, ang ginawa ko, ako yung nagte-therapy sa kanila sa bahay, kung ano yung mga nasa notes ng therapist. Parang tinuloy-tuloy ko lang. And then, si Yasi, nakapag-therapy siya ulit with the help of my parents. Kasi yun din yung um, support na nakukuha ko sa parents ko. Tinutulungan nila ako financially sa gastusin sa therapy. Pero hindi rin nagtagal dahil in-enroll ko sila sa SPED. So, yun din yung sobrang blessed ako dahil may SPED dito sa lugar namin at libre. So, inisip ko na, ay sige, tigil na yung therapy ni Yasi since pwede ko naman gawin sa bahay yung OT activities. Sa SPED na sila tuloy-tuloy pumapasok niyo na. Kamustahin ko lang din po kayo. Kamusta naman po yung mental health niyo po? Kasi yung pag-aalaga ng anak na may autism, lalong dalawa sila, it's mentally exhausting. So, ako, pag napupuno ako sa mga meltdowns and tantrums nila, sinasabi ko sa partner ko yung araw ko, yung kung bakit ako napuno. Tapos, nag-aano ako sa kanya talaga. Naglalabas talaga ako sa kanya ng feelings. Kasi, parang kailangan ko din talaga kasi ilabas. So, may times na iiyak ako, tapos after nun, tuloy ulit, hingang malalim, ganon. So, ganon ko inaano yung ano ko yung mga naiisip ko tsaka nararamdaman ko. Talagang kino-communicate ko siya with my partner. What's your favorite part about being your children's mother po? My favorite part is kapag sinasabayan ko yung mga trip nila. Kasi sila Yuna and Yasi, magkaiba sila ng interest. So, si Yuna, mahilig siya mag-drawing, edi sinasabayan ko siya mag-drawing, mag-color. Pinapakita ko sa kanya yung drawing ko, tapos magugulot ako, ginagaya niya. And also, one of our bonding ni Yuna is yung mag-video, okay? So, she sings lots of Christmas songs, tsaka nursery rhyme. Tapos minsan gusto niya, nagdo-duet pa kami, ganon. Ang favorite part ko naman kay Yasi is yung mga trip niya kasi is more on physical activity. So, minsan nagre-wrestling kami sa kama. Tapos, gusto niya ng massage, minamassage ko siya. She's a hugger, kaya lagi ko siyang binibigyan ng tight hugs. More on, ano rin siya, mga activities like gusto niyang tumatakbo sa labas, edi naghahabulan din kami sa labas. And also yung mga, mahilig siya sa bola, so minsan pinagka-catch ko siya ng ball, tapos sasaluhin niya, mga ganon. What are you the most proud of with your children? I'm most proud of my children's improvements kasi before, ang dami nilang hindi magawa, hindi nagagawa. Tapos pag titignan ko na sila ngayon, nakakatuwa kasi sila na minsan gumagawa mag-isa or kaya little supervision na lang yung kailangan kong gawin pag may kailangan sila or may ginagawa sila. And also, I'm most proud of pag nakapag-follow na sila ng mga tasks. And pag mga bago yung tinuturo ko, I can see that they are trying. Ano naman po yung natutunan niyo in your journey of being a mom of two children with autism? Mga natutunan ko sa journey na to is yung mas maging understanding ako sa kanila. Kasi may autism sila, di lahat kaya nilang gawin. So, talagang kailangan mo talaga silang intindihin. Also, yung damihan ko yung patience ko sa kanila. Lalo na pag nag-meltdown tsaka tantrum sila. Talagang hingang malalim, ganon.
natutunan ko rin i-appreciate yung mga small improvements nila. Kasi kahit maliit yon para sa aming mga magulang, sobrang laking improvement na rin dahil syempre, ang dami nilang struggle when it comes to learning. So, pag natutunan nila yung isang bagay kahit simple lang, tuwan-tuwa na kami mga magulang doon. So, ayun. What advice would you give to another parent who has a child in the spectrum? My advice to my co-awesome parents is to educate themselves about autism. Kasi pag the more na may knowledge ka about your children's diagnosis, mas lalo mong malalaman kung paano sila tulungan at paano sila gabayan, kung anong approach yung dapat mong gawin para sa kanila. And also, I would like to tell them na damihan nila yung patience talaga nila kasi hindi talaga madaling mag-alaga ng batang may autism. Gusto ko sabihin sa kanila na manatili silang matatag, kung napapagod sila, magpahinga, pero wag silang titigil na gabayan yung anak nila, na i-encourage yung anak nila na-encourage yung mga anak nila na i-try gawin yung mga tinuturo mo sa kanila, ganun. What can be done to help in making the world a more inclusive place for children like Hyuna and Yasi? For me, siguro mag-start muna sa schools kasi we have now an inclusive education system. So, maganda na hindi lang yung mga estudyante yung tuturuan, pati sana yung parents nila, teachers, and other staffs that are working inside the school about autism and also other disabilities. Naisip ko rin na sana may group or organization na mag-seminar in different places in the community to share awareness about autism and other disabilities para mas maunawaan at maintindihan ng mga tao kung paano sila makakatulong sa mga taong may kapansanan. At mas makakatulong din yun sa pamilya ng taong may disability kasi syempre gusto din talaga nila na ma-accept din yung kapamilya nila in the community. What do you want to tell the world about your children? I want to tell the world na even if my girls have autism, they can still do extraordinary things. For my last question po, what do you hope the Filipinos can learn from your family? I hope they can learn from me to not lose hope. Yes, my kids have autism, but it does not stop there. It is just the beginning of a lifelong journey. Matututunan din nilang alagaan sarili nila, makakapagsulat, makakapagsalita, at lalong makagraduate kung patuloy lang natin silang gagabayan at wag tayong titigil na i-encourage sila i-try yung mga tinuturo nila sa atin. Basta wag tayong mawalan ng pag-asa and tuloy-tuloy lang tayong maniwala na magagawa nila.